Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, so bago lang to, I think yesterday, sabi ni Marcoleta, hindi daw siya Duterte block. Aba, parang nagibang ihip ng hangin sa mga Duterte. Okay, and sabi dito, ito ay news from Abante TNT, tunay na tabloidista, okay? Kung saan sabi ni Marcoleta, kahit nasa Duterte 10, hindi daw siya Duterte block. At ano lang siya, ampon. Ampon lang ng mga Duterte senators. Okay, let's go down from here. At sabi dito, nilinaw ni Senator Rodante Marcoleta na hindi siya bahagi ng Duterte block sa Senado. Wow, okay. Kung isipin mo, kasama niya yung mga Duterte senators last election, ibig bang sabihin nun hindi siya maka-Duterte? O hindi siya Duterte block? Parang ano, 'di ba? Parang weird. Kung sasabihin mo na hindi ka Duterte block, eh yung sinuportahan mo tapos yung mga kasama mo nung 2025 election ay mga Duterte, 'di ba? So parang ang gulo ni ano ni Tito Rodante. Okay. And sabi dito, isang panayam iginiit na nananatili siyang independent at inampon lang aniya siya ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, hindi ako PDP adopted lang ako. Hindi ko alam kung bakit sinasabing Duterte block ako. Saad ng senador. Ito ay umano dahil ang dahilan kung bakit dumalo si Marcoleta sa Senate State of the Nation Address ni Bongbong Marcos. So pumunta siya doon pero yung mga kaalyado niya nung kasama niya doon sa last election, hindi pumunta. 'Di ba? Sabi ni Bato and ni Bongo, hindi daw sila tutuloy, 'di ba? I think si Robin din si Robin tsaka si Amy hindi raw dumalo. O, 'di ba? Okay, now, bakit guys bakit natin pag-usapan 'tong si Rodante at mukhang bakit sinabi natin na weird na hindi siya Duterte block? Kung natatandaan niyo, halos sa panahon ni Duterte, Rodrigo Duterte ay ano siya, supporter siya ni Digong, okay? So ipapakita ko sa inyo from Gemini, okay? AI ng Google, sabi dito, Rodante has been a prominent supporter of former President Rodrigo Duterte. He was part of Duterte 10, okay? Senatorial slate last election, yun na yun. Tapos, he was also praised by Duterte, na principled daw, okay? Extremely honest, okay? Man with integrity, and for not being afraid of oligarchs. Ang ano ko lang dyan, yung mga oligarch ni Duterte, kine-question ba ni Rodante? Parang hindi. Yung mga oligarchs na kalaban ni Duterte, yun ang tinitira siguro ni Rodante, 'di ba? Marcoleta was a strong ally of Duterte in the House of Representatives. He was one of the vocal lawmakers who opposed the franchise renewal of the media giant ABS-CBN. Yan. Yan ang kumbaga, legacy ni Marcoleta. Yung grabe yung kanyang wakwak para lang hindi matuloy yung merging ng ABS-CBN tsaka ng TV5 at hindi ma-renew yung franchise ng ABS-CBN kasi daw meron daw paglabag sa pagbayad ng tax. Sinabi ng COA o sinabi ng BIR, wala daw kaso or walang anomalya ang ginawa yung ABS-CBN. Gawa lang ng mga puon ni Rodante Marcoleta. O, di ba? Tapos, okay, he authored the Magna Carta of the Poor Law, which is signed by
President Duterte. Okay, there you go. Now, punta tayo sa Facebook naman para at least makita natin yung mga reaksyon ng mga tao dito. O, sabi ng isa, kunwari lang yan, parang si Cheese lang yan, may plano yan. O, syempre, di ba? Nasa iyo na yung, yung Blue Ribbon Committee. I'm sure meron siyang gagawing, alam niyo na yan, playing safe. Di ba? Okay. Kabig both sides. So, parang si Amy din nung una. Namamangka sa dalawang ilog. Tell it to the Marines, ika nga. Oh, that's right. Sinong niloloko mo? 'Di ba? Niloloko mo ba yung mga kapwa mo DDS supporters? Okay? Pero kami, hindi mo kami maloloko. All the day, mas masikat pa yung araw. Duterte, kung si Robin Padilla, amoy Duterte. Duterte ka pa rin. Walang nagbago dyan. O, di ba? Okay. Well, guys, if you have any comments or suggestions, please write it down and please like and subscribe. I'll see you in the next video. Salamat po sa pakikinig and panonood. Thank you.